Magpapatuloy ang kwento kay Miss Gao na humihingi ng tawad sapagkat nakalimutan niya raw ang kanyang linya. Sa nangyari ay agad nga na nagsabi si Yang Sejun na cut, sabay babalik kay Miss Gao na nilalagyan ng make-up ang muka, habang napapatanong nga ito na talaga raw ba na ito lang ang unang beses na umarte ang bida dahil napakahusay daw nito. Sa narinig ay sumagot nga ang bida na baka natural na talento lang raw talaga, pagtapos ay makikita na sila ay magsisimula na. Sa hudyat na magsimula ay agad na nga na umarte ang bida. Sabay ganun din ang ginawa ni Miss Gao, ang kanilang inaarte nga ay patungkol sa magkarelasyon na nag-aaway, habang napapaisip naman si Yang Sejun na ang pag-arte raw ng bida ay nagawa na malampasan ang mga mahusay na aktor. Ang mas nakakahanga pa raw ay sumasabay sa ilaw, at ang reaksyon daw ng bida ay nagtutugma sa bawat kilos ni Miss Gao. Dagdag pa nito na parang isang master na raw ang bida sa larangan ng pag-arte. Nang natapos na nga ang scene, pero makikita si Yang Sejun na parang natulala na sa pag-arte ng ating bida. Sa nakikita ay nagsaad na nga ang bida na ang scene raw na iyon ay tapos na, kung kaya magsabi na raw ng cut si Yang Sejun. Sa narinig na salita ay sa kapangalang natauhan si Yang Sejun, kaya agad na nitong sinabi ang katagang cut, nang sa isip nga nito na siya raw ay nakahanap ng kayamanan. Ang kakayahan nga raw ng bida sa pag-arte ay talagang kahanga-hanga. Mabuti nga raw na di interesado ang bida sa pag-arte, kasi kapag interesado raw ito ay siguradong maguguntang ang mundo ng entertainment industry. Sabay agad nga ito na nagsabi na magsimula na raw agad sila ng panibagong scene, pagtapos ay makikita na parang nabaliw na nga ito sa pag-arte ng bida, kung kaya maya-maya na lang ang pagsisimula nito ng walang pahinga. Makalipas ang ilang sandali kung saan natapos na ang kanilang taping ay nagsasaad nga ang isa na parang nawala nga raw sa sarili si Yang Sejun sa husay ng bida. Sinabi pa nito na halatang halata raw sa mukha ni Yang Sejun na ito ay masaya, talagang kahanga-hanga naman raw kasi ang pag-arte ng bida. Dugtong pa ng isa na kawawa raw ang editor sapagkat marami itong kailangan na i-edit. Sabay tawa pa nito, nang napalingon naman ang isa at nagtanong sa kanilang kasama na kung masakit raw ba ang lalamunan nito. Sabay makikita nga ang kanilang kasama na umiiyak sapagkat ito pala ang editor. Umiiyak nga ito dahil kailangan niya raw na magtrabaho ng buong gabi dahil kay Yang Sejun. Nang lilipat ang eksena kay Miss Gao na pinupuri ang bida, ito raw ay kahanga-hanga. Dagdag pa nito na naging madali raw ang kanilang ginawa, salamat daw sa bida. Sinagot lang naman siya ng bida na di raw iyon isang malaking bagay. Sabay makikita si Yang Sejun na parang gulat na gulat, nang sa isip nga nito na sana nga raw na magagawa nila na magpalabas ng pelikula sa Spring Festival, pero sila raw ay mahuhuli sapagkat may nangyaring problema. Pero ang taking raw ngayon kala niya na 3 buwan pa matatapos, pero isang saglit lang raw natapos. Mukhang ang kanyang ama raw pala talaga ay isang Diyos. Makikita na labis na nga ang paghanga nito sa bida. Sabay lilipat ang eksena sa mga babae na nag-uusap na ang bida raw ay gwapo at mayroon ding mahusay na talento. Dagdag pa daw ang yaman nito, masyadong perpekto na nga raw. Dagdag pa ng isa na di lang raw iyon dahil ang bida ay magalang rin at mahusay ang mga galaw. Kung sana nga lang raw nabibigyan siya ng special treatment ng bida. Dugtong pa ng isa na di lang raw special treatment dahil kapag nagawa raw nila iyon sa bida ay sila raw ang magbi-benefits ng malaki at wala nang iisipin pa na problema. Sa mga narinig ay napapaisip na nga lang si Yang Sejun na kung sasabihan raw ba niya ang kanyang ama na mag-ingat dahil marami nga raw na babae ang gusto na makasama ito sa kama. Sabay makikita ang dalawang sasakyan. Sa isang sasakyan makikita ang isang tao na bumababa. Mapag-aalaman na si Ling Xuan pala ang lumabas sa sasakyan. Sa paglabas nito ay napapasabi nga ang mga nasa paligid na iyon raw ang babaeng tycoon. Dagdag pa ng mga ito na ang kanilang film and television base nga raw ay ang kumpanya ni Ling Xuan ang gumawa. Dagdag pa ng isa na kanyang narinig nga raw na ang kumpanya nito ay sobrang matagumpay na at ang presyo nga raw ng lupa sa mga ito ay nagkakahalaga ng 20,000 kada square meter. Sinabi pa ng isa na siya raw ay nagsisisi na di bumili ng lupa noon nung mura pa lang ang lupa. Sabay lumapit nga si Ling Xuan sa ating bida at inabot ang financial report. Sabay nagsabi nga ito na ang bentahan nga raw ng gamot ni Wednesday ay malago dahil sa koneksyon ng bida sa kumpanya na iyon. Sinabi pa nito na ang kanilang kumpanya raw ay nakakakuha ng maraming atensyon. Sabay makikita na parang inatake nga ng salita ang bida nang nagsabi si Ling Xuan na ang kanilang real estate raw ay na-develop at ang kanilang lupa ay tumaas ang presyo sa 20,000 kada square meter. Pagtapos ay lumingon nga ang bida kay Ling Xuan na nagtanong kung magkano. Sumagot si Ling Xuan na 20,000 raw kada square meter. Sa narinig ay naisip nga ng bida na iyon raw ay malinaw na pagkita ng pera. Akala niya nga raw nagagastos lang siya kay Ling Xuan, pero di niya raw inaasahan na isa pala itong henyo sa business. Di raw pwede na magpatuloy iyon. Pagtapos ay napabuntong hininga nga ito ng malalim na labis naman na pinagtataka ni Ling Xuan.
sabay nagsaad nga ito na masyado raw na mataas ang kanilang presyo, kailangan raw nila na mapababa iyon, sabay tanong nga nito na kung pwede raw ba nababaan ang presyo ng kanilang mga lupa. Sa narinig ay sumagot nga si Ling Xuan na ang pabago-bago raw ay magsasanhi ng pagkalito ng market, isa pa raw kahit raw nababaan nila ang presyo ay wala raw na magbabago. Sa narinig ay sumagot nga ang bida na kanya raw na naiintindihan, pagtapos ay nagsabi nga ito na wag raw na mag-alala pa si Ling Xuan, tatanggalin raw nila ang mga nabahaging lupa na sakop ng kanilang pagmamay-ari, habang si Ling Xuan naman ay gulat na gulat sa sinabi ng bida na alisin ang mga bahaging lupa. Sabay saad nga nito na sila raw ay tatanggalin ang mga bahaging lupa. Tanong pa nito na talaga raw ba nabalak ng bida na kalabanan ang lahat real ng state industry sa buong mundo. Sa narinig ay sumagot nga ang bida ng may seryosong muka na tama raw, simula raw ngayon ay tatanggalin na nila ang mga bahaging lupa na nasasakupan ng kanilang Phaeton. Sa narinig ay pinagpapawisan na nga lang na naisip ni Ling Xuan na di raw ba na ang balak ng bida ay katumbas lang ng pagtapon ng pera, pero wala na nga ito na nagawa kundi pumayag sa utos ng bida. Dagdag pa nito na matalino raw ang bida kung kaya sigurado daw na mayroon nitong dahilan sa mga ginagawa nito. Nang natigilan nga ito nang hinawakan siya ng bida sa balikat at nagtanong kung may problema raw ba sa pera si Ling Xuan sa kumpanya. Dugtong pa nito na kung may problema raw ito ay ayos lang raw na ibahagi nito sa kanya nang malaman niya. Nang masaya nga siya na sinagot ni Ling Xuan na ang kumpanya raw ay walang problema, katunayan nga raw ay ang 200 bilyon na bigay sa kanila nito ay nagawa nilang 500 bilyon. Sa narinig ay napasabi na nga lang ng okay ang bida. Sa isip pa nito na mukhang ang bulok na puno raw ay di kaya na maukit ng maayos nang di siya nagbibigay ng pahiwatig. Sabay tanong nga nito na paano raw ba siya hahanap ng paraan para mabigyan niya ng pera si Ling Xuan. Nang natigilan nga ito nang nagsaad si Ling Xuan na ang Longhua raw ay handa na makipagtulungan sa kanila at makapagpatayo ng paaralan sa paligid ng film and television base. Sa narinig ay napasabi nga ang bida na ang Longhua raw ba na tinutukoy nito ay ang mga bihasa sa kaalaman. Narinig nga raw niya na kahit saan magtayo ng paaralan ang mga ito ay agad ang mga ito na nakakakuha ng malaking balik na pera. Sabay tanong nga nito na kung ano raw ba ang kondisyon ng mga ito upang makipagtulungan sa kanila. Sa narinig ay sumagot nga si Ling Xuan na gusto raw ng mga ito na bilhin ng 5% ng kanilang shares sa halagang 10 bilyon. Sa narinig ay agad nga na tinapon ng bida ang mga papeles, sabay sinabi na agad nga raw sila na tumanggi dahil maliit lang raw ang 10 bilyon para sa kanya. Sa ginawa ng bida ay agad nga na sumang-ayon si Ling Xuan ng walang pag-aalinlangan. Sabay nagsabi nga ito na sila raw ay magpapatayo ng sariling paaralan kung kaya na maglaan na raw ng lupa si Ling Xuan para sa kanilang ipapatayo na paaralan. Dagdag pa nito na simula nga raw kinder hanggang high school at dapat nga raw na bawat facility ay magiging pinakamaganda sa lahat. At gusto nga raw niya na ang bawat guro sa paaralan ay lubhang magagaling at mga professional. Sabay makikita nga ang muka ni Ling Xuan na parang di makapaniwala sa sinabi ng bida na siya ay magbibigay ng 500 bilyon dito. Habang sa isip nga nito na siya raw ay matalino dahil nakahanap siya ng dahilan na gumastos ng pera, dagdag pa nito na ang paaralan daw ay talagang magastos kung kaya parang langit na raw iyon sa kanya. Nang matigilan nga ito nang nagsaad si Ling Xuan na pagtapos nga raw niya na pag-isipan ang plano ng bida na pagtanto nga raw niya na bagay iyon sa Sai Foundation ng bida, bukod pa raw doon na ang ama nga raw ni Miss Chu ay handa sila na tulungan. Sa narinig ay sumagot nga ang bida na tama nga raw si Ling Xuan, si Miss Chu nga raw ang nararapat doon at ang susi ay, sa narinig ay nagtanong nga si Ling Xuan na kung anong susi raw ba ang gusto na matukoy ng bida. Sumagot nga ang bida na kalimutan na raw ni Ling Xuan at siya na ang bahala na kumausap kay Miss Chu sa personal. Habang si Ling Xuan naman ay napapaisip na iyon nga raw ang unang beses na makita niya na natitigilan ang bida. Tanong pa nito na ano raw ba ang nangyari sa pagitan ng bida at ni Miss Chu. Pagtapos ay lilipat ang eksena kay Shu Leilei na nagsasabi na sila raw ay nasa problema. Ang pera nga raw nila ay nauubos na. Sa narinig ay napasabi na nga lang si Miss Chu na agad-agad raw. Sa isip pa nito na kasalanan raw niya ang lahat, lagi niya raw kasi na tinitignan kung paano magagawa ng bida na mapagsabay ang foundation saka ang pagbibenta ng gamot, kung kaya gumastos nga raw siya ng maraming pera. Sabay galit nga nito na nasabi na ang mga pera nga raw ay di niya nababalik sa bida. Pagtapos ay di pa nga raw ng bida sinasagot ang mga tawag niya, sabay nagsaad nga si Shu Leilei na ano nga raw kaya kung tawagan na nila ang bida. Sa narinig ay nagutos nga si Miss Chu na wag nga raw nabanggitin ni Shu Leilei ang pangalan ng bida sapagkat siya ay naiinis. Nang matigilan ang mga ito nang may pumasok sa silid na nagsasabi na marami raw na may malubhang karamdaman na nagpunta sa kanilang ospital pero ang mga kama raw ay paubos na. Nang sinabihan naman siya ni Shu Leilei na kumalma at dalhin siya sa lugar at siya na raw ang mamamahala doon,
Sa narinig ay sumagot na nga lang ang babae na naiintindihan raw niya, pagtapos ay agad na nga na umalis ang dalawa. Sa pag-alis ng mga ito ay napapaisip nga si Miss Chu na paubos na raw ang kanilang pera at patuloy pa nga rin daw na nagdadatingan ang mga taong may malubhang karamdaman. Tanong pa nito na dapat na raw ba talaga niya natawagan ang bida. Sige raw at tatawagan na niya, wala na raw na halaga pa ang pride niya kung nanganganib na raw ang buhay ng mga pasyente. Sabay lilipat ang eksena sa taping kung saan makikita na may tumatawag, gaya ng inaasahan ang tawag ni Miss Chu sa ating bida. Sa nakita ay napaisip nga ang bida na kanina raw ay pinag-uusapan lang nila si Miss Chu pero ngayon ay tumatawag na ito. Nang agad na nga nito na sinagot ang tawag. Sa kabilang linya ay nagsasabi nga si Miss Chu na may mahalagang bagay nga raw siya na sasabihin sa bida. Tanong pa nito na maaari daw ba na makipagkita sa kanya ang bida. Sa narinig ay sumagot nga ang bida na sakto raw dahil gusto niya rin na makipagkita kay Miss Chu. Sabay sinabi nga ng bida dito na makipagkita sa kanya sa Tianmen dahil may ginagawa siyang palabas doon. Sa narinig ay napapawat na nga lang si Miss Chu ng ang taka. Sa isip nga nito na gumagawa raw pala ng palabas ang bida. Sabay nagsabi nga ito na ang kanilang kumpanya raw ay humaharap sa problema ngayon. Sa narinig ay agad na nga na nagets ng bida ang ibig nitong sabihin kung kaya agad nga nito na sinabi magbibigay raw siya ng kaunting pera dito. Pagtapos ay pinatay na nga nito ang tawag dahilan na nagalit si Miss Chu. Galit nga nito na naisip na pinatay raw ng bida ang tawag kahit di pa raw nito naririnig na matapos siya na magsalita. Sabay baba nga ng favorability nito sa dalawa, kasalukuyang favorability 92 points. Sa galit nga nito ay balak nga nito na ibato ang kanyang phone. Nang matigilan nga ito nang biglang nagring ang hawak niyang phone, makikita na nagpadala pala ng 300 bilyon sa kanya ang bida ng agad-agad. Sa nakita ay wala na nga lang itong masabi ng gulat na gulat, sabay napabuntong hininga nga ito. Pagtapos ay nasabi nga nito na nagbigay raw ng 300 bilyon sa kanya ang bida ng parang wala lang dagdag pa nito na mukhang di raw pala masama ang bida, ang masama raw ay siya. Sa isip pa nito habang naiisip ang bida na di niya raw naiisip kung gaano kahirap sa bida ang mga bagay-bagay. Lagi nga lang raw niya na ginagawa ay mag-demand dito ng kung ano-ano at di man lang niya iniisip ang bida. Sabay naiyak nga nito na nasabi na siya raw ay talagang pinakamasamang babae sa mundo na umiiral. Pagtapos ay tumaas ang favorability nito sa isa, kasalukuyang favorability 93 points. Nang babalik sa bida kung saan makikita rin si Ling Xuan na napapaisip na ang bida raw ay nagbigay ng 300 bilyon ng ganun-ganun lang. Dagdag pa nito na ang bida raw ay grabe sa paggastos, malamang na ang nagastos na raw ng bida ay umabot na sa 800 bilyon. Kahit nga raw ang prinsipe ay di kaya na magawa ang mga ginagawa ng bida. Tanong pa nito na gaano raw ba kalakas at makapangyarihan ang background ng ating bida. Di na raw niya kailangan pa na mag-isip, magtitiwala na nga lang raw siya sa desisyon ng bida. Nang matigilan nga ito nang dumating si Yang Sejun sa lugar at nagtanong kung bakit raw ba siya hinahanap ng bida. Sumagot naman ang bida na may gusto nga raw siya na ipagawa sa dito. Sa narinig ay nagsabi nga si Yang Sejun na sabihin lang raw ng bida at masaya siya na makatulong sa bida. Nang inakbayan nga siya ng bida at nagsabi na ito raw ay isa ng sikat na director kung kaya wag na raw itong kumilos ng kakaiba, mag-usap na nga lang raw sila ng business. Balak nga raw ng bida na maghanda ng isang birthday party. Ang balak nga raw niya ay gawin na di halata ang birthday party at gusto raw niya na imbitahan ni Yang Sejun ang lahat ng sikat na singer. Sabay masaya nga na naiisip ng bida na malapit na raw ang kaarawan ni Miss Lin at sigurado daw na iniisip nito na nakalimutan niya ang kaarawan nito kaya malamang raw nagalit ito ngayon. Kung kaya balak nga raw niya na i-surprise ito. Nang nagsaad naman si Yang Sejun na ang pag-imbita nga raw ng sikat na singer ay di problema, ang kaso kulang na sila sa oras at ang presyo din ay malaki. Sa narinig ay seryoso nga na nagsabi ang bida na ang pera daw ay di problema, lahat daw kaya na masolusyonan ng pera sa mundo. Sabay utos nga nito kay Ling Xuan na bumili ng maraming fireworks at maghanda ng maraming drone. Gusto nga raw niya ng 10,000 mga drone dahil gusto niya nga raw na maging maganda ang birthday party na magaganap. Sa utos ay agad nga na sumagot si Ling Xuan na kanya nga raw na naiintindihan. Nang nagtanong nga ang bida na kung kailan raw ba ang kaarawan ni Ling Xuan, sa narinig ay nagtataka na nga lang siya na tinignan ni Ling Xuan, sabay parang nalulungkot nga ito na magsasabi, sabay sinabi nga nito na wala siyang kaarawan. Siya nga raw ay walang mga magulang at palaboy lang nang kunin siya ng Lee family. Sa madaling salita di pa raw siya nag-celebrate ng kaarawan. Sa narinig ay masaya nga na nagsaad ang bida na kasabay raw ni Miss Lin ay ipagdidiwang rin nila ang kaarawan ni Ling Xuan. Gusto niya raw na ipagdiwang ng lahat ang kaarawan ng dalawa. Sa narinig ay nagtanong nga si Ling Xuan na ayos lang raw ba iyon na mag-celebrate sila ng kaarawan ng magkasama.
Nang hinawakan nga ng bida sa balikat ito at nagsabi na si Ling Xuan raw ay kanyang secretary kung kaya pamilya na nga raw niya ito, at mahalaga raw ito sa kanya kagaya ni Miss Lin, dagdag pa ng bida na gusto raw niya na pag meron din ang iba ay dapat raw na mayroon din si Ling Xuan. Sa narinig ay gulat na gulat nga si Ling Xuan sapagkat ngayon lang niya narinig na may nagsabi sa kanya noon, sabay unti-unti na nga natumulo ang luha nito sa kanyang mata, pagtapos ay agad nga nito na niyakap ang bida habang naiiyak. Nang niyakap naman siya ng bida pabalik sa isip pa nito na ang kanyang acting skill na raw ay talagang mahusay. Samantala sa nakikita ay napapaisip na nga lang si Yang Sejun na mukhang may bagong ina na naman raw pala siya. Pagtapos ay lilipat ang eksena sa conference room kung saan makikita si Wu Shuang saka si Miss Han, nang may lalaki nga na nagsasabi na ang patungkol raw sa mga holdapper na kumuha kanila Miss Han at Wu Shuang ay inaasikaso pa rin at di raw magtatagal ay mapapalabas na iyon sa balita. At ang kumpanya nga raw ng bida ay tinanggihan ang proposal nila na makipagtulungan, samantala si Miss Han ay nagtanong lang na kung may mga CCTV nga raw ba na nakakuha ng mga naganap. Sa narinig ay sumagot nga ang lalaki na ang lahat raw ng CCTV ng gabing yun ay nabura at di na mabalik kung kaya malinaw raw na may mahusay na hacker ang sangkot sa kaso. Sa narinig ay nagtataka na nga lang si Wu Shuang dahil nabura daw pala lahat ng kuha ng CCTV nung gabi na yon. Sabay nasabi nga nito na mukhang ang nagligtas raw pala sa kanila ay di lang isang tao kundi isang grupo na nabubuo ng mga mahuhusay. Sabay nagsaad nga si Miss Han na kung di raw nila mahanap ang nagligtas sa kanila ay kaya naman raw nila na mahanap ang nasa likod ng pangkikidnap sa kanila at para malaman din kung ano ang balak nito. Nang pinagpapawisan nga na nagsabi ang lalaki na ang ama nga raw ni Miss Han ay nagbigay ng utos na bumalik na ito sa Shanghai at wag na gumawa pa ng gulo. Sa narinig ay nainas nga na sinabi ni Miss Han na umalis na raw ang lalaki sapagkat alam niya ang kanyang ginagawa at may meeting pa raw siya kay Wednesday ngayon. Sa isip pa nito na ang kanyang pamilya raw ay bata pa rin ang turing sa kanya sa oras nga raw na masecure niya ang koneksyon sa pharmaceutical ay maraming pera na raw ang papasok sa kanya kung kaya mapapatahimik niya na raw ang kanyang pamilya. Sabay makikita ang kamay na nag-snap, si Wednesday pala ito na hinahanap sila. Sabay nanlaki nga ang mata nito sapagkat di niya akalain na makikita niya sila Miss Han na kanya na nakita sa bar. Sabay tanong pa nga nito bakit raw ba nandoon ang mga iyon saka bakit raw ba na ang romantic relationship ng bida ay gusto na makipagkita sa kanya. Nang nagsaad nga si Miss Han na bata pa raw pala si Wednesday at pakiramdam niya raw na nakita na niya ito kung saan. Sumagot naman si Wednesday na bata rin daw si Miss Han at nagkita nga raw sila sa bar nung nakaraan. Sabay nagsaad nga si Wu Shuang na ito nga raw pala yung kasama ng bida sa bar sana raw ay wag magalit si Wednesday pero di niya raw ito nakilala kanina. Nang nagsabi naman si Miss Han na sana raw ay wag na isipin pa ni Wednesday ang sinabi ni Wu Shuang nagbibiro lang raw ito. Sumagot naman si Wednesday na ayos lang raw ngayon raw ay mag-usap na sila patungkol sa business, makalipas ang kalahating oras. Kung saan matagumpay nga na natapos ang dalawa sa pag-uusap masaya nga ng dalawa na pinupuri ang isa't isa. Nang nagtanong nga si Wu Shuang na gaano raw ba katagal na nag-inuman ang bida saka si Wednesday, sumagot naman si Wednesday na di raw dahil pagtapos raw na umalis nila Wu Shuang ay agad sila na sinundan ng bida. Sa narinig ay gulat nga na nasabi ni Wu Shuang na kung ganoon raw ay di nakipag-inuman ang bida dito nung gabi na yon. Sa narinig ay nagtataka nga na sumagot si Wednesday na tama raw tanong pa nito na di raw ba sila inuwi ng bida sa bahay. Sa mga narinig ay nagkaroon na nga ng hinala ang dalawa na ang bida ang nagligtas sa kanila. Sabay nagtataka nga na naisip ni Miss Han na bakit raw kaya na ayaw sa kanila aminin yun ng bida, habang si Wu Shuang ay nagawa na mawasak ang baso sa sobrang inis, sa isip nga nito ay napapatanong nga siya sa kanyang sarili na kung di pa raw ba sapat ang ganda niya ang background niya bakit ayaw raw ba aminin ng bida na ito ang nagligtas sa kanila na parang bayani tanong pa nito na tingin raw ba ng bida nakakapit siya dito, habang si Wednesday naman ay nagtataka dahil di niya alam ang nangyayari. Habang si Miss Han naman ay napangiti na lang, sabay tanong nga nito na nasa Tianmen raw ba ang bida ngayon narinig nga raw niya na gumagawa ito ng palabas, sa narinig ay agad naman na nagsabi si Wednesday na totoo raw, nang walang paligoy-ligoy pa ay sumigaw nga si Wu Shuang para makipagkita sa bida para malaman din daw nila kung ano ba ang iniisip ng bida, sa narinig ay agad nga na pumayag si Miss Han sa sinabi ni Wu Shuang. Habang si Wednesday nga ay napapatanong kung ano raw ba ang ginawa ng bida para magalit dito sila Miss Han, dagdag pa nito na di raw kaya na gusto naman loko ng bida pero nahuli, dugtong pa nito na mabuti nga raw na magdasal na ang bida para sa sarili nito, pagtapos ay lilipat sa bida na may kausap sa phone na nagsasabi na tignan ang bago niya na bahay, iyon nga raw ay sobrang ganda,
sabay makikita na kausap nito si Wang Mengmeng saka si Miss Lin. Saad nga ni Wang Mengmeng na malapit na nga raw sila na makarating sa Tianmen maya-maya, nang nagsaad naman si Miss Lin na gusto niya raw matikman ang luto ng bida. Sa narinig ay sumagot nga ang bida na sige raw at ipagluluto niya ito mamayang gabi, sabay nagpaalam na nga ito dahil may tumatawag sa kanya na isa pa. Pagtapos ay agad na nga nito na sinagot ang isa pa na tumatawag sa kanya. Si Miss Chu nga iyon na nagtatanong kung nasa taping raw ba ang bida. Sumagot naman ang bida na nasa bahay raw siya at ipapadala niya dito ang lokasyon. Pagtapos ay napapasabi nga ang bida na mabuti nga raw na handa na magpakumbaba sa kanya si Miss Chu. Iyon na nga raw ang oras para sabihin dito ang kanyang balak na pagpapatayo ng paaralan, para malaman raw nito na may dahilan kung bakit 300 bilyon ang binigay niya dito. Sabay patay sa phone, sabay nagtanong nga ito sa isang katulong na may steward raw ba doon. Sumagot nga ang katulong ng coming boss, makikita si Miss Suso ang steward ng bida, sabay nagutos nga ang bida dito na maghanda ng mga ingredients dahil may mga bisita siya na darating kung kaya magluluto siya. Sa utos ay agad naman na nagsaad ng okay si Miss Suso, sabay nagsaad nga ito na kung gusto raw ng bida ay may chef daw sila doon, samantala sumagot naman ang bida na siya nga raw ang magluluto sa sarili niya. Sa narinig ay napaisip na nga lang si Miss Suso na kung ito raw pala ang magluluto ay para saan pa raw ba na nag-hire ito ng mga katulong at chef. Dagdag pa nito na kung masyado lang raw ba talagang marami ang pera ng bida na dapat naubusin. At doon na po nagtatapos. Maraming salamat sa panunood.